Another video, another instant loan up po yung share ko sa inyo at bago po ito, which is itong si Credisil loan up. Alam ko familiar na kayo dito kasi grabe, ang dami nagre-request nito na silipin ko daw, i-review ko daw. Which is guys, I'm fully aware naman din dito kay Credisil. Actually last week pa na-notice ko na siya, pero hindi ko lang siya ganun pinapansin kasi hindi naman siya mukhang loan up. And of course nag-research muna ako about sa kanya kung ano meron sa kanya, kung loan up ba talaga siya. And then I found out nga po na maraming nakapag-loan. Hindi ko kasi nagustuhan yung mga reviews niya sa Google Play Store. Sabi nila, auto disbursement daw. Kaya wala akong interest talaga i-try siya. Baka kasi red flag na naman ito. Walang chika nila sa akin dito is no income proof daw. Everybody can apply po dito at mataas po siya magbigay sa first loan. Aabot daw ng 10,000. So, titingnan natin lahat yan, no? Kung ano yung mga chika nyo na yan. Kasi ako mismo guys, susubukan ko po siya. Siyempre, nagtitake ako ng risk dito, diba, no? Para i-share yan sa inyo. Since talagang kinukulit nyo ako about kay Credisil loan up. Pero eto na nga, nakita ko na naman kasi ang ads niya. And then, sabi ko, sige na nga, i-try ko to para kahit papaano, no, mabigyan ko kayo ng heads up before trying this new loan up na ito. Well, dahil nagmumukha po siyang bago at loan up nga pala talaga siya. Kasi dito kasi hindi talaga siya loan up. Ang description niya is tracker po siya. But, loan up pala talaga siya kasi nga po, no, yung mga ads niya is loan up. And then, yung mga nakapag-try na, nakapag-loan talaga. Well, the moment that I'm trying this Credisil loan up po ngayon, no, marami nang nakapag-review at may downloads na rin po talaga siya. Pero the last week po na na-notice ko to, wala pa talaga siyang gaanong review. So, madami nang nakapag-try dito. Well, FYI, na-release lang po siya this March 2026. Talaga namang bagong-bago pa at mainit-init pa talaga. Well, hindi ko siya makita sa SEC website because hindi naman po kasi loan up ang declaration niya dito sa Google Play Store. By the way, sa Google Play Store pala natin siya mahahanap or mada-download. Well, anyways, before I start, disclaimer lang po muna tayo, no? Obviously po, this video is not sponsored. Since available siya sa public, gusto ko po siyang itry para mabigyan ko na talaga kayo ng tamang expectation dito before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified kayo. So back to this new loan app na si Credisil loan app nga po, no. So in-install ko siya, download ko po siya para magkaalaman na tayo dito. Ang bubungad po dito sa atin agad is yung privacy policy po nila. So inokay ko na po para makapag-proceed ako sa next step. And then dito po, no, nagpapautang daw po siya ng up to 60,000 pesos. Wow. Walang por sa pagbaguhan po tayo, doesn't guaranteed ha, na ganito po talaga kataas yung ibibigay sa atin na loan amount. Of course, subject for evaluation po tayong lahat. Well, kung mapapansin nyo dito, grabe yung legalities niya, no? Naka-register daw po siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas and SEC registered po siya. According po yan sa homepage niya dito, nakakaloka, diba? Well, anyways, di ko na papatagalin, no? Click na po natin tong get credit limit para makapagsimula na po tayo ng ating application. Then here po, we need to enter our mobile phone number na ipapang-register po natin sa app. Kailangan po yun sa isang loan app. Lalo po ito na bago. And then after po niyan, click natin yung send para mabigyan tayo ng verification code. At ang nagpadala po sa atin ay si More One loan app. So anyways, no, enter lang po natin yan. And then dito po may mga questionnaire sila na kailangan po natin sagutin. So about our loans lang daw po ito. Kung meron na po tayong mga overdue loan, existing loan, kung magkano daw yun, yung mga ganun lang po yung isasagot natin dito. And after po nito is the authentication na po, which is the ID information po ito. And for you to have an idea po, no, ito po yung mga IDs na kinakailangan po nila. Isa lang naman po yung hinihingi nila dito. So pipili lang po tayo dyan. Pipicturean po natin yung ating ID. And then after po niyan, this is followed by the facial recognition. So magsi-selfie lang po tayo dyan. And after po niyan, lalabas po yung ating information confirmation about sa ating ID details, including our full name, our ID number, and then kung okay naman, ang tama naman po yan, click lang natin yung confirm. At dito na po, mag-undergo po tayo ng pag-fill up po ng ating personal or basic information, including our gender, email, birthday, educational level, marital status, number of children. And then dito sa baba is the employment information na po, including naman po ito sa ating employment status, income details, work details. For you to have an idea po, kahit po tayo ay unemployed po dito, student man yan, self-employed or employed individuals po, no, pipili tayo ng isa dyan. Kasi kahit ano piliin natin, kahit po tayo ay unemployed, okay lang yon kasi hindi naman po sila nanghihingi ng kahit anong income proof. So formality lang na kailangan po nating pumili. So anyways, no, after filling up all, proceed naman po tayo sa emergency contacts or na character references na po ito. Dalawa po yung hinihingi niya dito na emergency contact po, no, at magmamanually fill up po tayo dito. Well, after po nito, hindi mawawala ang last part po, which is the withdrawal or the bank information po. Kung saan po, dito po natin dinidisburse or wini-withdraw po kung decided po tayong makag-loan dito.
either e-wallet or bank card po yung pinagpipilian dito. And kapag loan up, alam nyo naman na e-wallet talaga yung choice ko. At preferred ko po sa GCash para mas mabilis ko po siyang manotice. And then after po niyang sinabit ko na po lahat at nakalagay dito authentication successful at nakalagay po dito the credit limit has been activated. So hindi ko po yung confirm at nakalagay po dyan the loan application has been submitted. So you have requested 3 products daw. Hindi ko pa nga nakikita. The total loan amount daw po is 10,500 pesos. Once formally approved daw, no, the exact amount will be automatically transferred daw to my account. So auto disbursement nga po ito talaga. Wala akong choice, wala akong magawa. So ito na yon, yun na yon. Hindi ko pa nga nakikita. So, anyways guys, dito sa likod niyan, may nakalagay dito na ito na yung loan offer ko na sinasabi niya nga kanina na worth 10,500 pesos. Guys, to be honest po, is hindi na po bago yung format sa akin na ganito. Very, very familiar na po siya sa akin kasi nakailang feature na po ako ng ganitong format. Nagbabago-bago lang po sila ng pangalan pero parang iisa lang po talaga sila kasi ito din yun eh. Ito din yung dating Metacash loan app na feature ko na ng paulit-ulit kasi ang dami talaga nilang ganap. So ngayon, ito naman si Credisil loan app. So ito din siya. Parang feeling ko under din po siya kay Metacash loan app. Ito po kasi mga atake po ni Metacash. Ganito, walang pinagkaiba. So itong loan offer po na binibigay niya po sa akin ngayon which is itong tatlo daw na loan products na ito na nagtotal siya ng 10,500 pesos. Ang mga loan apps na nandito is si Quick Pesa, si Paymatic, tsaka si FlexiFund na nagkakahalaga nga po sila each ng 3,500 so times 3 kaya naging 10,500 pesos. So yun. So bubuksan natin yung bawat details nitong si Quick Pesa, si Paymatic, tsaka si FlexiFund para makita natin ano. Si Quick Pesa po no, may service fee po siya na 1,225. And then dito guys, may nakalagay na expiration date and I think ito po yung due date ko. So from the day that I'm trying this loan na po no, is within 7 days to pay down po ito. Grabe no, ang bilis. Bukod po doon, may hinihingi din po siyang VAT. Well, dito po may nakalagay na refund amount. Hindi ko alam kung ito yung amount na ma-receive. So kung ganun, buo ba siyang matatanggap? So di ba ang gulo? Ang gulo-gulo niya talaga. Hindi siya malinaw. Buksan din natin tong si Paymatic which is parehas lang naman sila ng content. At ganun din si FlexiFund. Parehas lang po sila lahat ng loan details. So sa akin kasi no, based sa experience ko, kung ako'y tatanungin nyo, kapag may service fee po kasi na mga ganito, no, lalo pa 7 days to pay, binabawas na yun sa loan amount. At medyo naguluhan nga po ako. May term siya dito na refund amount na buo siyang matatanggap ba to? So magulo pa talaga. Pero guys, kahit hindi ko po i-click tong apply button dito sa baba, under ng order button po dito, no, makikita ko na agad na kahit wala akong ginawa, wala akong kinonfirm, hindi ko siya in-applyan, naka-under review na po silang tatlo agad. So waiting na lang ako na ma-receive ko tong ni-loan ko dito or binigay nila sa akin na loan offer. Wala akong ginawa, hindi ako nag-agree, nakita nyo naman. Pero yun, sabi nga nila, auto-disburse nga ito and it is what it is nga. Pero titingnan natin. Based sa experience ko before na ganito din, no, pumasok talaga siya sa account ko. Kaya let's see guys kung maa-approvean ako dito or papasok siya sa account ko. Well, after few minutes, yes, few minutes talaga, hindi siya real time na magkakaroon ng result. So, I found out naman po, lahat po itong tattoo na ito is rejected po ako. At masayang-masaya ako doon. Kasi nga, auto-disbursement ba naman, nakakaloko. And kung tatanungin niyo ako kung recommended ko ba siya, of course not. Kasi napaka-misteryoso, hindi siya transparent masyado. And in auto-disbursement, napaka-ayaw ko talaga niyan. Yung auto-disbursement, yung wala kang karapatan, mag-decide na mag-loan dito. Sila na yung magde-decide for you. Very no sa akin yan. Red flag sa akin yan. At buti na lang, nireject po nila ako. And if I were you, pag-isipan yung mabuti kasi wala naman akong magagawa. Kung gusto nyo pa rin itry ito or mag-loan dito. At least guys, no, napagbigyan ko kayo na mag-take ka ng risk, na magsubmit ako ng personal information sa kanila before you try. Magiging eye-opener na sa inyo to. Mabigyan ko kayo ng heads up na yes, ganito po talaga pala siya. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe at click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!